kasi to quote the President, I think President Marcos announced a railway renaissance. Tama ba, Secretary? Do you confirm that? Did he say that? Minapa-double check ko that. Did he say it? Yes, Your Honor, that's There correct. will be a railway renaissance. That's Sabi po ng correct. boss nyo, sir, principal ninyo. Oh. And then 3 railway projects are on hold. So how do we reconcile words with reality? Bigay lang tayo ng reaksyon dito sa may napanood kong hearing nitong sa Senate nito nila ni Coco Pimentel, JV Ejercito at saka itong si Jinggoy Estrada tungkol ho dito sa may infra project ni Pangulong Duterte na ngayon ay on hold na siya. So ibig sabihin ng on hold ay nagdidepende na to kung may ano ba to siya, may maibigay na pundo o wala. So napakalaking project to dapat kasi railways to dalawang railways at saka itong light rail MRT at saka isang airport ang nito, ang malaking project na to na malabo na tong mapunduhan kasi walang financier o walang pundo na pwedeng ilagay dito sa project na to na napakalaki. So dito sumama ng loob si Inday VP Sara dahil ito yung project na dapat matuloy ito nung bago bumaba si Presidente Duterte, na ito yung plano niya na mga project na dapat matapos o mapakinabangan sa taong bayan. Kasi ang ganda dapat nito lalo sa Mindanao, kasi itong Mindanao, itong railway project nila ay kauna-unahan to dapat na railways na gagawin mula dito sa nilista ko to dito sa may itong Mindanao Railway Project to. Ito yung phase 1, ito daw yung phase 1 ito ay Tagum to Digos. So ito yung unang salvo na railways na gagawin sa Mindanao. So pangalawa, kung matapos to o kaya mayroong pagkakataon, ito namang sunod na nito is ano ba to? Ang susunod nito Digos, Tagum to Digos, ito yung phase 1. Tapos ito yung isa is ano ba to? Sa Mindanao to sa Mindanao. Iligan to Cagayan de Oro. Ito yung dapat isa rin sa, ito yung tinatawag na Mindanao Railways. So dito sumama ang loob ang si VP Sara nga dito dahil sa hindi to pinunduhan ng gobyerno ni Marcos. Totally wala na siya. Hindi na to siya pinansin na wala na siyang plano nito ituloy itong project na to. Ano ko yung interview ni VP Sara. Last 3 months o 4 months to. Kasi naano ko lang. Ito lang yung natin na titingnan natin yung mga ginagawa talaga ni Bongbong Marcos kung saan ba talaga siya yung nag-focus. Panahon ni Pangulong Duterte, ito yun, mga infra projects ang ginagawa niya dati. Kalsada, tulay, mga istasyon ng train, yan yung airport, pantalan, yan yung gusto niya dati. Ipasok ko yung video ni VP Inday Sara. Paki-subscribe po ang ating YouTube channel. BP, sayang kayo nasugdan sa imong papa nga si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag kung gulambo ang Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa imong komento? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pa mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga
build, big ticket projects. Malinaw po doon na sumama talaga ang loob niya. Kasi hindi nga tinuloy nitong si Marcos itong project na naumpisahan na plano dapat ni Tatay Digong. Kasi isa rin to sa kanilang napagkasunduan ni VP Sara na sige, tatakbo ako ng busy sa'yo pero isa sa kondisyon, sinabi niya yan isa sa kondisyon na gusto ko is yung mga project na naumpisahan na o nakaplano na, dapat tuloy-tuloy. Ang sabi daw nito ni Ngiwi ay, sige, tuloy natin yan, ituloy natin. Ilang taon lang hindi na ito natuloy. So ito yung ipapakita kong video sa inyo, mahaba-haba itong video, tapusin nyo, panuorin nyo, intindihin natin. Panuorin natin sabay-sabay. At sabay-sabay tayong magkomento nito kung bakit itong project na to, 4 na project na major project, infra projects to. Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao to na project. At ilang libo, ilang milyon ang tao nito makikinabang sa mga projects na to pag natapos dapat. Kung binigyan ng pansin. Ito yung session, ito yung hearing nila sa Senado. Panoorin nyo ng buo. Para maintindihan, baka sabihin nyo na naman na gawa-gawa ko to. Pasok ko yung video na. Ito nga, nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, 3 tao na lang, sabi ni Senator JV. Before the Duterte administration, alam ko yan, 2 tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan headline project yan Mindanao Railway. Flagship project yan And then after the Duterte administration, 3 tao na lang. So, how come ganyan tayo mag-decide parang naligo lang tayo, naisipan natin paglabas natin sa shower, sabihan natin, gawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung new leader, paglabas niya, sabihin niya, hindi, ayaw na natin. Ganon? Is that how we decide? Tama po ba yung facts ko? Teka, si Secretary naman, you have people there with institutional memory. Tama ba yung facts ko? Yung Project Management Office ng Mindanao Railway, before Duterte administration, 2 tao. Tama? Ngayon, 3 tao. Facts yan. In between, during the Duterte administration, lumaki yan. Of course, dahil naging flagship project yan And then it's that easily abandoned. Your Honor, Mr. President, because you are correct, that during the Duterte administration, it was, tama kayo na-announce na talaga Mindanao Railway Project will be a flagship project, of yung, ano nga ba yung flagship project nila ng Duterte administration, yung kanyang infrastructure. Bagong Tudigos naman. That's the first phase, Your Honor, Mr. President. Before the Duterte administration, yung Project Management Office sa 2 tao, yun, Iligan to Cagayan de Oro yun. Ang focus nun. Yes, Your Honor. But unfortunately, when at the onset of the new administration, we withdrew the loan application because hindi po nagkasundo with the Exim Bank ba, no? DOF and China Exim Bank had a disagreement. So we withdrew the loan application. So probably one of the reasons that the DBM did not put funding anymore kasi nga po hindi na po siya ongoing. But ang sa DOTR naman po kasi there's a policy difference sa kanila po kasi they would want to continue funding it because yung mga prerequisites po that were discussed earlier, no? Yung pong land acquisition, utilities, relocation has to continue. So that because for example, the Mindanao Railway
project is a NEDA approved project, this will happen later on. But we're hoping that the DOTR is hoping that the Mindanao Railway project will still be funded para po yung mga prerequisites will be taken care of so that when the project commences in the future, at least po hindi na maulit yung mga same mistakes that we are encountering now with the NSCR and the Metro Manila Subway project. Okay, so the System, yeah. Mindanao Railway project is still part of the rail transport program. Tama? And Yes, Your Honor. And then when you planned your budget, what is the amount that you gave to the project? So Mindanao Railway project under a program siya. So magkano po? Your Honor, Mr. President, the DOTR is requesting 5.4 billion, Your Honor. So 5.4 billion po yung Mindanao Railway project. Okay. And that is found, if we now examine the committee report, that's in the programmed. Zero po siya lahat. It's not in the NEP, it's not in the GAB. So it's zero, Your Honor, Mr. President. So But they okay, requested. nasa budget request nyo. Okay, wala sa NEP. Okay. Apo. So kaya nga, kunyari, okay. So that we will understand. Therefore, what does that mean, Secretary? That if an administration gives it a zero budget, is the project abandoned? Not necessarily. It's on hold, Your Honor, Mr. President. On hold. Okay. Because it's the Okay. NEDA approved project, so But definitely, we have incurred expenses pursuant to that project. So, pwede nating, yung mga ganyan, yung mga projects on hold, siguro, si Senator Joel Villanueva will have to also track the expenses for projects on hold. Idagdag yun sa commitment fees. Sige, can we have an example? Example na lang natin. Yung Mindanao Railway Project, how much have we spent for it so far? Sige, kahit yung Tagum to Digos lang, yung portion na yon. Example lang para malaman ng ating mga kababayan. while they are looking for the total figures, Your Honor, yung pong Mindanao Railway System Project, yung pong Phase 1, yung pong Tagum to Digos, they have already spent some funds already for the right-of-way acquisition, Yes, acquisition of land. Yes. They have downloaded some funds to the LGUs, no? For the land acquisition, right? Also yung relocation, among others, no? So ang problema ho ngayon because of sa 2024, Yes, hindi na ho nilagyan, tatlo na lang po yung pong personnel in Mindanao Railway, yung monitoring will be a challenge. Your Honor. That's why, in-example lang po natin now, how wasteful we are with our money. But this is yung hindi naman ito inumpisahan sa time ni Secretary, but pinapakita lang po natin yung sistema natin sa gobyerno kasi pera naman ng taong bayan yan eh. So, ilan po yun? Magkano po yun? Sample lang, example. Applyan natin. Your Honor, according to DOTR, they have spent about 5.5 billion downloaded to LGUs for land acquisition for the right of way of Tag. Ito yung first week pa lang. Yes, yes. Tagum to Digos. Yun. Tama naman yun. Tama naman. Buti nga you're being very open and transparent about it. Siyempre, 5.5 billion pesos na for a project na tawagin na lang natin, let's use your technical terminology, on hold. May we know how yes. Check something. Yes. Wala kang mic, sir. Yes, if you say on hold, ibig sabihin yung project is on hold, depende sa availability ng funds. Am I correct? The project will be put on hold
until the availability of funds. Am I correct? That is correct, Mr. President, that according to DOTR, additional preparatory works, no, prior to the loan agreement, if ever it pushes through, are not being done because of the lack of funding. In this case, for 2025, Your Honor, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa NEP po is zero. So talagang on hold po ito. So paano yun kung wala nang mga funds na darating? So anong magiging nung structure niyan? Magiging white elephant? Kung wala nang halimbawa ng pondo dumating, what will happen to the structure that has been started? Your Honor, Mr. President, that is why one of the reasons that the DOTR is appealing for funds so that the project management office, for example, of the Mindanao Railway System, would continue. Kasi po sa ngayon, if I may give it the figures, yung pong 2021 right of way ang na-release po for Mindanao Railway is 325.7 million. For 2020, 545.6 million that will be used to acquire land that will be used for the right of way of the Mindanao Railway. Ito po yung Tagum to Digos. So may I know what projects are still on hold, if I may? How many projects are still on hold? With the indulgence of the minority leader. That was my next question. Your Honor, mostly the railway projects. No? Ito pong Mindanao Railway System, and we can already also consider South Long Haul. Although may funding siya ng konti noong 2024, kung hindi rin po mapupondo ito, it will be on hold also. Ito yung South Long Haul, ito po yung Bicol line, no? From Metro Manila going to So how many projects all in all, Mr. Sponsor? total na. Priority? Apat po, Your Honor, Mr. President. Sa tatlong railway, Mindanao Railway, South Long Haul, ito po yung Bicol, and MRT4, ito po yung MRT going to Rizal, no? Ito po yung papuntan Rizal, Taytay Rizal, and isama na rin po yung New Dumaguete Airport Project, no? Which received zero Are allocation. these foreign funded projects? Yes, Your Honor, Mr. President. So kung hindi nagbigay, ang hinihintay natin pondo galing sa labas, so the project will not push through. Your Honor, Mr. President, ito po yung magiging consequences, no? If actual requirements will not be given to these aforementioned projects, no? Delay on project preparation, such as procurement of ito pong yung right of way, yung pong land acquisition, yung pong relocation, yung pong pag-ano sa contractor, no? Yung engagement of the contractor, and start of construction itself. So all of this will experience delays, Your Honor, Mr. President. Thank you, Mr. Sponsor. Minority Leader. Thank you, Mr. President. Yun yung next question ko, mabuti. At saka thank you for being really, anong tawag mo doon, upfront with us, DOTR. At least apat. We can say that not less than 4 major projects infra projects are on hold. Okay. Sige. Yes, that's Okay correct. po. 3 railway and 1 airport, Your Honor. Isa light railway, yung MRT. MRT4, yung po metro, going to Rizal. Rizal line po ito. Rizal line. Which is unfortunate kasi to quote the President, I think President Marcos announced a railway renaissance. Tama ba, Secretary? Do you confirm that? Did he say that? Minapa-double check ko that. Did he say it? Yes, Your Honor, that's correct. There will be a railway renaissance. That's Sabi mo correct. ng boss nyo, sir. Principal ninyo. Oh.
and then 3 railway projects are on hold. So how do we reconcile words with reality? Kung napanood nyo ng buo ang video, nakakapanghinayang talaga. 4 ba naman na project na hindi na to ngayon pinunduhan? Nakalagay lang on hold. At ito nga yung pinag-usapan nila ni Pimentel, ni dalawang magkapatid na Estrada, Jinggoy at saka si GV, na ito nga yung mga project na to na dapat pinunduhan. Itong Mindanao Railways, una, itong South Long Haul, ito naman yung manggaling dito sa may bandang Laguna, papuntang Bicol. Railways din to. Linya ng train. Ito yung dapat magdugtong na talaga dito sa may Northern Luzon at saka Southern Luzon, Kabikulan, at saka papuntang dito sa may dito sa ngayon na ginagawa na nagka-problema din to. Itong Pampanga, papuntang Clark, yan yung dapat na magdugtong na. Pero ito yung South Long Haul, hindi na to na na rin, na on hold na rin to, project na to. Tapos ang isa pa ay itong MRT-4 na papuntang Rizal. Di na rin to napunduhan. Imaginin nyo mula Rizal, sa Taytay Rizal, pababa sila ng Maynila. Hindi na sila magkipagsagupaan dito sa traffic kasi mag-MRT na lang. Pero wala na to. Panaginip na lang to lahat ng mga itong mga project na to. Dito sa kay Marcos ngayon na hindi niya na binigyan ng pansin. Hindi niya na importante ang mga project ngayon. Hindi na. Wala na. Basta ang importante sa kanya ngayon, kung anong naisip lang sa kanyang mga advisors, gagawin na lang natin yan. At saka ito yung pang-4, napakasayang din to. Itong Dumaguete Airport. Sino nakadaan sa airport ng Dumaguete? Tabing dagat to Nakikita niyo ba yun doon? Na dapat naman talaga i-improve o i-upgrade ang airport dyan sa Dumaguete. Na mukhang, sabi ko, paano paglilipad ng aeroplano dyan pag magkaroon ng minsan hindi ka, dagat ang bagsak. Kasi maliit lang na nakadaan ako dyan sa Dumaguete. Sabi ko, maganda sana kasi dagat. Kaya lang, sabi ko, sobrang lapit sa dagat talaga. Sabi ko, pag bumagsak ng aeroplano, diretso sa dagat. So, dapat ito, kasama to sa project ni Pangulong Duterte noon na hindi ito binigyan ni Marcos ng mga pansin. Itong Mindanao Railways, mayroon na itong, mayroon na silang land acquisition. Yung mga may-ari ng lupa, kung madaanan sa project, babayaran nila yon. So, mayroon na silang nabanggit kanina, di ba? Mayroon na silang ditong ilang milyon na ang nito na parang napundo na. Kaya lang hanggang doon lang muna yun kasi land acquisition pa lang yung mga lupa pa lang kukunin nila, hindi pa yon yun pala yung inuuna pala nila kasi unahin na right of way. Kung saan dadaan yung mga project nila, yung mga lupa dadaanan doon, kung anong mga madaanan dyan, babayaran sa gobyerno yon. So kaya may pundo na ilang milyon yung lahat yon. So sayang lang yon. Pera na yon wala na. Ilang milyon-milyon yon. Tapos yung impeachment ni VP Sara nagsimula to dito sa 125 million na hindi niya na-liquidate. Samantala ang mga problema ngayon sa gobyerno na bilyon-bilyon ang pera ang hindi nito sinabi. Mga media nga nito, hindi nga nila binalita. Kung natandaan natin ang PhilHealth, ilang bilyon, yun lang yun, PhilHealth ang binalita nila. Pero ito yung Guimaras Negros, yung tulay na gagawin dyan, hindi nga ito nabalita sa mga mainstream media. Saan ang mainstream media kaya doon? Mga kunting balita lang na nakukuha nila yan. Pero yung nahalungkat sa Supreme Court, wala yun. Tahimik. Mga media doon wala. Ultimo mga congressman, hindi nga nila yun napansin siguro. O napansin na yun, wala nilang pakialam doon.
Supreme Court na ang nagsabi doon na mayroong anomalya sa project na yan na na-loan na noong 2021. So, dapat yan, ang pera na yan, 2021 ni loan yan, in-apply ng loan noong 2021. So, 2022, na-release ang loan para sa tulay na yan. So, saan ang pera nga? Ang sabi nito nasa National Treasury. Bakit nandoon? Bakit hindi inumpisahan ang tulay na yan? Kay Pangulong Duterte din yan na mga project dapat. Inabot na nga sa wala na siya. Umabot na siya doon sa bumaba na siya sa pwesto. So, in-apply niya yan, loan na yan, by 2021. So, 2022 election. So, si Marcos na ang nag-assume sa pagka-presidente. So, yung 2021, in-apply ang pag-loan yan, pag-release ng pera, 2022, na kay Marcos ang pera. So, saan ang pera, Mr. President? Tapos itong 4 na project na mga infra project na dapat ito mapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Visayas, Mindanao at saka itong Luzon, dapat kung tinitingnan talaga nila ng maayos to, maginhawa ang transportation sa atin. Kaya sa atin, magreklamo tayo ng traffic. Sino bang sisihan? Gobyerno pa din. May mga project pero hindi nila pinupursyo. Hindi nila yan pinupursige. Babayaan lang yan dyan. Bahala na kung kailan matapos yan. Yan lang yung problema eh. Reklamo tayo na traffic pero ang gobyerno hindi naman, may mga solusyon pero hindi naman ginagawa. Puro lang naman plano. Pag may plano na tapos ganito may project na pera naman kukunin. Pero ang plano, ang project na yan hindi natutuloy. Saan ang pera? Binubulsa nila. Kaya sinong nagsasaper? Tayong mga Pilipino, tayong mga ordinaryong tao. Ang galing ng gobyerno natin ngayon talaga. Galing mangurakot, galing mangurap.